All right, welcome everyone. Miss Roxanne Ortiz, Miss Angelica, Sir Godofredo, Rose Cabente, Shan. Magandang gabi sa inyong lahat, guys. We still have 3 minutes left. Good evening, Miss Karen. Let me quickly share our Telegram GC. Okay. You guys can join dito sa Telegram GC natin. Nasend ko po dito sa chat. Kapag hindi gumana yung link na nilagay ko dyan, you can also try this one. Make sure guys na cellphone or mobile ang gagamitin ninyo dito. Pag nag-click kayo sa link para maka-join kayo sa loob ng Telegram GC natin. Otherwise, kung laptop or PC po ang gamit ninyo, hindi yan gagana. Depende po kung meron kayong Telegram app sa device po ninyo, sa laptop or PC, pwede kayo makapasok. That's our Telegram GC. Nandito na si Miss Tin Relova, si Miss Karen Almasan, nandito na sa loob. Welcome. Okay. And for those of you guys na wala pa sa ating community, let's just welcome everyone. Ito yung ating Facebook group. Kung wala pa kayo dito sa loob, I'll be sending it over here sa chat. Ayan. So join lang kayo guys dito sa ating group, Facebook group. Si Miss Karen, ayan, nag-hi na siya. Pasok lang kayo guys sa Facebook group natin kung wala pa kayo doon. Ayan, si Miss Risa, approve na kita dito. Si RK, approve. Philip, si France, approve. Ayan. Okay, pasok lang kayo guys. Still have 1 minute left. Recording naman na tayo, no? Yes, recording tayo. Yon, welcome everyone sa mga kapapasok lang. Miss Luz, Miss Nikki, Jay Sanchez, magandang gabi. Miss Eileen Policarpio. Welcome po dito sa ating day 1 ng 5-day Facebook Ads Challenge. Alright? So yeah, 7:30 na. On time tayo. And let me quickly go ahead and check ang hiwagang Canva. Wait lang. So ano nga ba yung matututunan nyo dito in the next 5 days sa 5-day challenge natin? Buksan ko lang yung aking mahiwagang Canva, no? Share ko lang yung screen ko and then let me know guys if you can see it. Percent. All right. So may 3 months technical support po kayo sa akin, no? Via Telegram GC, via Facebook group, meron po kayong support sa akin. Text lang ito, no? Wala po siyang live. After ng 5 days challenge, wala po siyang live Zoom training. So more on text lang po. You can ask questions doon sa loob ng Telegram GC po natin. Just to give you an idea guys, yung Telegram GC na to will be, i-dissolve ko po siya by December 31 of this year. And then yung magkakaroon na lang po ng GC talaga is yung Digital Scientist course na yung nag-upgrade po sa Digital Scientist course. So, but you can still message dun sa sa Facebook group GC po natin. And then I will be also giving you guys yung link doon sa forum po natin. You can post your questions doon sa forum. And you can also find answers to your questions doon sa forum kasi most likely yung mga questions nyo po or probably natanong na po siya before. So you can find that forum very helpful kasi nandoon po yung mga same or similar questions na na-encounter nyo po on a daily basis. So guys, again, what's inside the live training? Day 1, which is today, we're going to be talking about the business setting overview kasi a lot of you guys, I would assume that hindi naiintindihan yung pagkakaiba ng business portfolio or business manager versus doon sa kanilang
personal profile. So ano po natin ngayon, himay-himayin po natin ngayon yung pagkakaiba po ng business portfolio at ng ang iyong personal profile. Miss Christine, di pa kayo part ng Facebook group. Ayan po yung link. I-send ko po ulit dito. Copy link. Ayan po. Click nyo lang po yung link dyan sa chat. And then, i-accept po kita dito sa Facebook group po natin. No? Approve. Approve. Ayan. Si Sean Prado. Approve. Ayan. So, pasok lang kayo guys. No? May support po akong binibigay dyan. So, ayan. Alright. So, day 2, we're gonna be discussing our understanding the campaign objectives and the Facebook auction, no? Ano-ano nga ba yung mga campaign objectives na kailangan yung matutunan when running Facebook ads? And paano ba kayo china-charge ni Facebook in terms of your budget? Now, maiintindihan nyo po yun sa day 2 kasi most likely karamihan po sa inyo hindi pa alam kung paano ba kayo china-charge ni Facebook, bakit kayo nagbabayad kay Facebook, minsan wala namang pumasok na messages, pero china-charge pa rin kayo ni Facebook. So, baka may mga questions po kayong ganon. So, i-ano po natin yan, i-discuss po natin yan sa day 2. No? And day 3, different campaign setup. And last batch, gumawa ako dito ng market research para hindi lang po, targeted po yung mga audience na tinatarget po ninyo. Hindi lang basta-basta kung sino-sino lang yung tinatarget po ninyo na audience. Okay? Okay ba yun? Day 3 and then day 4, understanding the Facebook ads metrics. Anong mga metrics ba yung kakailanganin mo para alam mo yung kung magkano ba yung budget na ilalabas mo, magkano ba yung willing kang i-bid per action. Okay? And then, basically, how to calculate the metrics, no? Or how to read the metrics, I mean. And then day 5, the ultimate Facebook ads calculator, nandoon po para paano ninyo po kukumputin kung kumikita ba kayo or nalulugi kayo kay Facebook, no? So, okay ba yon? Para at least magkaroon kayo ng idea how to calculate your ideal cost when you're running Facebook ads. No, again, mayroon tayong Telegram app, and then you can also download Spaces by Wix para po ma-access nyo po via mobile phone yung inyong dashboard. Pero I would suggest po is gamitin nyo po yung laptop or PC kasi mas malaki po yung dashboard or mas malaki po yung tingnan yung dashboard ninyo kapag gamit nyo yung laptop or PC. Kapag mobile phone po kasi masyadong maliit, no? All right, so that's it for the introduction. By the way, my name is Clarence. For those who, hindi na importante yung pangalan ko. Mas importante nandito kayo. And yung key takeaway na mapupulot nyo in the next 5 days. Inom lang ang tubig, guys. All right. So, I'd like to know everyone, sino dito ang magkakilanlan muna tayo dito sa GC. Sino dito guys yung aspiring media buyers? Type 1 in the chat. Aspiring media buyers or aspiring Facebook ads specialist, Facebook ads strategist, type 1 in the chat. So, Miss Karen, Sir Michael, Seth, Jill, Angelica, Glendon, Ron, Seb, Eileen, Policarpio. Yan, madami. Franz Raymond Colonia. Yan. Those are aspiring media buyers. Jay Sanchez. All right. So, sige, medyo marami-rami tayong aspiring media buyers. How about doon sa mga business owners? May sarili pong business type 2. Diyan sa chat, yung mga business owners. Aspiring media buyers po, Miss Sarah, yung katulad ko na service provider. Ibig sabihin, I am providing my services to clients who are looking for someone na gusto magparaan ng Facebook ads, no? Gusto magparaan ng
kanilang Facebook ad campaigns. Ayan. Si Miss Roxanne, number 2, business owners, Christine, business owners, Abby, Luz, RK, Glendon, Angelica, yan. Mixed of business owners and aspiring media buyers. Okay? Si Israel, Derain, alright. Si Sir Philip, yan. So, sino naman dito guys yung number 3, type number 3? Sino naman dito yung mga nasa service industry? I'm not sure kung kasama yung financial advisors. I think service industry sila, real estate agents. Type number 3, ano pa ba? Life insurance, real estate, any service based, although si aspiring media buyer din is a service based industry din. So type 3. Financial advisor and business owner are ahente, yan. Yan, number 3. Ayan, okay yan. Che, Satoshi, Kato, yan. Travel, yes, kasi you're providing your services in terms of your parang pag mag-book ng ticket, yan, pag visa assistance, yan, service yan. Okay, so perfect. So, yan, mix of everything tayo dito. Service and teka, may nag-message sa atin. Okay. Ayan. Type 0 naman for those na nag-boost post pero hindi nila naiintindihan kung meron ba silang business manager. Ang alam lang nila is boost post lang. Ibig sabihin, pagkakita nila doon sa newsfeed nila nung kanilang post sa page, tapos may nakalagay doon na sabi ni Facebook doon, boost this post to get more reach and impressions. Tapos kinilik nyo lang, tapos mobile phone lang ginagamit nyo. And then that's it. You put a budget on it and then nag-boost post lang kayo. Type 0, yung talagang walang alam in terms of boosting. Berlin, si Roxanne, si Christine, ayan, si Che, okay, Wenny, Chris Lawrence, ayan, 0. For those of you guys naman na nag-type ng 0, sino dito ang naka-laptop or PC? Okay, type me, para alam ko kung sino yung naka-laptop or PC. Si Miss Roxanne, ayan, pabilisan mag-type. Nauna si Miss Roxanne. Then, Miss Roxanne, gagawin kita ng business portfolio from scratch. Okay ba yun sa'yo? Parang hindi okay Yan, bibigyan kita ng sharing options. You can share your screen. And then, I'm gonna head over and control your PC so that I'll be creating a business portfolio from scratch. Let's see if meron ka ng business portfolio but for some reason hindi mo alam na nakagawa ka pala before, but let's find out kung meron kang business portfolio inside your personal account. So you can share your screen and then I will be navigating your PC so that makita po natin kung meron kang business portfolio or wala pa. Okay? And go ahead po, Miss Roxanne. Pwede kitang i-unmute kung hindi ka makapagsalita or may gusto kang sabihin. Ayan, i-accept mo lang. Ask to unmute kita. Paano po ba i-open ko po yung Facebook mismo? Yes po, kung kailangan niyo po naka-open yung profile po ninyo, tapos pupunta po kayo sa page po ninyo, titingnan po natin kung meron kang business portfolio or wala pa. Alright, sige po. Tapos, naka-share screen na po ba yan? Or kailangan ko pa i-share screen? Hindi pa po kayo nakaka-share, wala pa kami nakikita. So you have to click the share button dito sa baba nung Zoom. And then meron ditong share button. Okay, open ko muna po. Saglit. Sige, ito screenshot ko binigay ko yung para makita nyo dito. Mag-share screen ako Tingnan mo muna yung yung screen ko. Wait lang. Ganito po yung makikita nyo sa screen nyo sa baba. Yung binilugan ko na yan. I-click nyo po yung share screen and then meron pang isang box na lalabas tapos
Tsaka i-yes nyo lang po yun. Okay? Wait lang, sir. Sige lang. Nawala na tuloy ako. Sorry. Sige lang. Huwag kang kabahan. Relax ka lang. Ayan. Ayan. Share Sige screen po. ka. Okay? Ayun, ganyan. Okay. So, good. Nakita na namin. And then, open mo yung Facebook mo. Facebook profile. Okay. Yep. Okay. And then, ito na pala. Naka-open na yung sa kabila. Okay. Tapos, pahingi ako ng remote control access. Meron lalabas dyan na na request, approve mo Ito lang. pa approve? Okay. Yes, approve mo lang. Okay. Okay So, wag po. niyo munang gagalawin yung screen po ninyo. Ako muna magna-navigate. Alright. And Ilan then, dito ulit ako? i-click natin tong Meta Business Suite. Titingnan natin kung meron ka ng portfolio. So, all tools. Tapos, Ads Manager. Ayan, mukhang wala ka pang business portfolio. But let's see. Go to business settings. Sa ano po? Atong official. Ay, Ano po? parang mali eh. Teka lang. Saglit lang po. Okay na po, okay na po, okay na. Nakita ko na. So, ito po wag niyo po munang galawin. Ako muna gagalaw. Opo, yung official po, yung ginagamit ko. Official na Facebook profile? Self-love Cosmetic Official. Okay. Okay. So, Miss Roxanne, without you knowing it, meron kang 3 business portfolio. Okay? Ibig Yes. sabihin, nakagawa ka ng 3 business portfolio outside doon sa personal ad account mo. Yung Roxanne Ortiz sa baba, yan yung personal ad account mo. Okay. I do not suggest, hindi ko siya nire-recommend na gagamitin mo yung personal account mo. As a Yes. matter of fact, pag kinilik mo tong Roxanne Ortiz, meron ako makikita dito most likely mga ads na nag-run na before. Ayan o. Ibig sabihin, itong nakikita mo na to, boost post po ito. Yes. Okay? So, wag ka magra-run po ng ads dito sa personal ad account mo kasi pag ito na-restrict yung personal ad account mo, hindi ka na makakapag-create ng business portfolio. Okay. Gets? So, ito, you have to protect this by all means. No? Ipoprotektahan mo yung personal mo para nakaseparate yung personal ad account mo doon sa business portfolio mo. Magra-run ka ng ads inside your business portfolio. Yes. Gets? Okay, so right now, for the sake of this demonstration, let's assume na wala ka pa talagang business portfolio. Let's try if we can create another business portfolio for the sake of this demonstration. Okay? And Okay. itong business portfolio na to, magagamit mo pa rin naman to moving forward if nakapag-create tayo. Okay? So what I'm gonna do is actually you can start here, create a business portfolio sa baba, or from scratch, this is how you're gonna do it. You're gonna go here, business.facebook.com/create. Okay? /create. Yan po yung URL na pupuntahan po ninyo kapag wala pa kayong business portfolio. Tapos makakakita kayo ng ganito, create an account. Tapos let's say Roxanne pala. Ayan, Roxanne Biz. Ayan, lagay natin dito. Tapos before kayo maglagay ng email dito, dapat naka-login na rin yung email nyo dito sa kabila. So Gmail, no, yung ginagamit mo, tama ba? Email. Okay, so punta tayo dito, Gmail, tingnan natin. So login nyo muna yung Gmail nyo po dito sa kabilang tab before tayo mag-send ng anong tawag dito? Or mag-create ng natin, ng business portfolio. Okay. So, teka muna. Ito, alin ba yung ginagamit mo dito madalas? Ito po yung sa business self-love mismo. Self-lab, okay. Sige. So, okay. For those of you guys na nagtatanong, what if Yahoo ang ginamit ninyo doon sa Facebook profile ninyo? Is it okay na Gmail ang gamitin doon sa business portfolio? Yes, pwede. Okay? Doon sa mga meron diyang nagtanong sa chat, baka merong nakukonfuse. Pwede nyong gamitin yung same email o yung Gmail account ninyo or
Kung Yahoo ang ginamit niyo dun sa Facebook profile, pwede niyo pong gamitin yung Gmail account po ninyo dito sa pag-create ng business portfolio. So itong self-love, kukopyahin ko to. Okay, teka. Magkaiba po ang Meta Business Suite, no, sa business portfolio. I-ano ko po yun mamaya. Ang tawag dito, i-discuss ko po yun mamaya. So relax lang po tayo dyan, guys, no? Anong nangyari dito? Ba't hindi? Paki-copy na nga po, Ma'am Roxanne, yung ano nyo, yung email address niyo. Or i-type niyo na lang dito. Alam, kabisado niyo naman yata. So dito sa kabila, type niyo na lang po dito yung self-love. Yan, nandiyan. Okay. Click niyo po yung submit. Tingnan natin kung mabibigyan ka ng slot ni Facebook. Yun, nagkaroon tayo ng slot. And then, usually, guys, nandito yan sa, makaka-receive kayo dito sa social tab. Dito nyo makikita yan sa social tab. Ayan o. Confirm your business email. So, i-give up ko muna yung remote control access. Kayo po yung mag-click nung confirm your business email. Okay po. Tapos, confirm now. And then, automatically, mapupunta kayo sa Meta Business Suite. Okay? Ganun po na kasi yung bagong dashboard ni Facebook. Mapupunta kayo ng Meta Business Suite. Ngayon, pahingi ulit ako ng remote control access. Ayan. So, kung i-refresh ko tong kabila, ito. I-refresh ko to, di ba kanina tatlo lang meron kang business portfolio. Roxanne, Self-Love, tsaka yung Self-Love Cosmetic Official. Ngayon, Yes. yung Roxanne Biz na ginawa natin ngayon, madadagdag yun dito. So, re-refresh ko to. I-check natin. Wait lang, naglo-load pa. Pag kinilik mo to, ayun o, Roxanne Biz, yung kagagawa lang natin ngayon, nadagdag dun sa business portfolio mo. So, ang Opo. gagawin ko ngayon, nare-remove ko tong mga tabs sa taas. Okay? Para for the sake of this demonstration, makita nila kung paano mag-create ng bagong business portfolio. Guys, eto guys, no, marami na confuse dito. Akala nila page ito. Yung mga nakikita nilang nasa taas na yan. Hindi po yan Facebook page. Business portfolio po yan or business manager. Magkaiba po yung Facebook page po ninyo sa business portfolio po ninyo. Yung nasa baba na yan, yung Roxanne Ortiz, ibig sabihin, pag nakikita nyo yung pangalan ninyo, personal ad account po ninyo yon. Okay? For the sake of this demo, nakikita ko dito na meron ka na dito isa pang business portfolio, itong Self-Love Cosmetic. I-try natin to kung ayan, wala ka pang ad account dito. So, kiklik natin tong go to business settings. Ayan. So, ang gagawin nyo dito, usually kapag nakapasok na kayo dun sa business portfolio nyo, normally, wala po siyang ad account. Kaya makikita nyo, no ad accounts found. Ang gagawin nyo is kiklik nyo tong blue button. Tapos pupunta kayo sa create a new ad account. Tapos lalagyan po natin dito ng self-love. Wait lang. Self-love advertising. Okay? May dash ba yun? May dash. May dash. Ayan. Self-love advertising. Time zone. Make sure na Manila. No? Asia, Manila. Tapos, change nyo yung currency to Philippine Peso. Nasaan yung Philippine Peso natin? Ayun, nasa taas. Philippine Peso. Tapos, click mo yung next. And then, my business. No? Click next. And then, I agree to Meta terms and conditions. Create an ad account. Okay. And then, add payment info. So, ano po ba yung gagamitin nyo? GCash or credit card? Minsan credit card, minsan GCash yun. For this demo po ba, ano po gagamitin nyo? Credit card o GCash? GCash ko wala. Credit card na lang. Okay, Credit card. so click ko yung next and then stop sharing muna kita
para mailagay mo yung credit card info ninyo po, no? Ay, teka muna. Para habang nilalagay mo yung credit card info, nag-a-access na rin ako dun sa business portfolio mo. Paki-share mo ulit po yung screen para meron lang akong ipupuntahan na navigation. Okay po, wait lang. Sige po, share niyo po ulit and then ayan. For those of you guys na balik po kayo dun ma'am sa sa business portfolio niyo. Click niyo po yung yan. For those of you guys, remote control access muna ako. Okay. Yan, approve niyo po muna. Hindi i-close ko muna to for those na aspiring media buyers, no, mapapakinabangan ninyo to kung paano. There are 3 ways on how you can be able to access your client's business portfolio. Yung unang ipapakita ko sa inyo, the simplest one is via email. So pupunta muna kayo dito sa people, no? And then ang gagawin niyo po diyan is i-click niyo yung i-instruct niyo po si client na invite people. And then assuming na ako yung media buyer or ako yung Facebook ad strategist na magte-take over ng account niya para ako yung magra-run ng ads on behalf of Miss Roxanne, which is my client. So let's assume si Miss Roxanne yung client ko, ako yung media buyer. I'm gonna put my ang tawag dito, my email address here, virtual5solutions@gmail.com, and then i-click ko yung next or i-click ni client yung next. And then for the sake of this demonstration, i-click ko muna yung everything. There are 2 access na pwede mong ibigay, partial access or full control access, no? Kapag fully trusted mo naman yung yung tao, pwede mong bigyan ng full control. Kung first time kayong makipag-negotiate dito sa agency na ito, then you can give them partial access, no? So click next. And then select business assets. Itong self-lab na Facebook page, confirm selection. And then full control and then click next. Send invitation. So makaka-receive ako ngayon yan ng invitation sa email ko. So while I'm doing it, babalik tayo doon sa ad account ni Miss Roxanne wherein we can add the payment method. Okay? So, teka. Bakit nagbago na tong Dapat meron 3 dots dito yan eh. Ito. Ito. So, nakita nyo, refresh ko muna guys, refresh ko. Ayan. So, nakita nyo tong Open in Ads Manager, itong inverted triangle. I-click nyo po ito. Tapos, i-click nyo yung View Payment Methods. So, makakabalik tayo doon sa kung saan tayo nag-left off. So, i-click nyo itong Add Payment Method. Tapos, maglalagay siya ng credit card. So, stop sharing ko muna. And then, pupunta muna ako doon sa email ko dahil, kumbaga, naka-receive na ako ng invitation coming from Miss Roxanne. So, while simultaneously, ilagay niyo po yung credit card info niyo, Miss Roxanne, and then i-accept ko din yung request ninyo doon sa business portfolio ninyo po. Okay? So, naka-stop sharing ka na, hindi na nila makita yung screen mo. So, pwede nyo na pong i-input yung credit card info ninyo. Ayan. So, share ko yung screen ko. Usually guys, dito yan mapupunta sa social tab. Kung naka-Gmail account kayo, hindi yan papasok sa primary, dito yan papasok sa social tab. No, pagpunta nyo ng social tab, makikita nyo dito, you've been invited to join Self-Lab Cosmetics business portfolio. So, i-click ko yan and then accept invitation from Roxanne Ortiz. And then log in with Facebook. Lalagay ko yung pangalan ko dito, last name. And then continue. Continue. Accept invitation. Tapos hihingian ako ni Facebook ng password. So, stop sharing ko muna. Magla-login ako. Check yung password ko. So, yung password ko guys is nasa notebook.
Ayan. So, see kung tama yung password na naipa. Mukhang tama naman. And then, let me know, Miss Roxanne, kapag ka okay na. So nandito ako ngayon, guys. Share ako ng screen. Nakapasok na ako. Automatically, mapupunta ako ng Meta Business Suite ni Miss Roxanne. Okay, so ang gagawin ko ngayon is, i-click ko yung All Tools. Tapos, Kailangan ba verified yung ano, or kahit hindi naman? ano po yan? Magpapasok po ba kayo ng ano, ng money sa ano? Hindi naman. Hindi po, hindi po. Kayo po ang magpapasok ng money doon sa, kayo po maglalagay ng payment info doon sa ad account po ninyo. Ah, Kung saan ko kayo ini-left off. So may ilalagay, yes po. ano yan? Sorry. Bali, ilalagay niyo po yung credit card info niyo doon para po magkaroon po siya ng payment method, yung ad account na kaki-create lang po natin. Okay. Ayaw ma-verify yung ano ko, card ko eh. Teka lang. Ayaw po ma-verify. Oo, ayaw mag-verify eh. May ibang card po kayo or GCash kahit Paymaya meron? Yung Paymaya ako, wait lang ah. Sige lang po. So, while you're doing it, navigate ko po muna sila dito. No, and let me know pagka okay na siya. So, eto guys, mapupunta kayo dito automatically sa Meta Business Suite, no? Ang pagkakaiba ng Meta Business Suite doon sa business portfolio, ang Meta Business Suite ginagamit po ito kapag ng mga social media managers. No, let's say for example, magpo-post kayo ng content sa page po ninyo, pupunta kayo dito sa planner, no? And then, let's say for the month of November, ito, click nyo yung month, pwede nyo siya lang i-schedule. Halimbawa, tomorrow, click nyo lang tong plus sign, schedule post, and then mapupunta kayo dito. Let's say kung anong oras nyo po ipapublish yung post na yon, alas 10 ba ng umaga, or depende po sa inyo, and then click mo lang yung save. Tapos, pupunta po kayo dito, it's either photo, yung ipa-upload niyo or video. Tapos, maglalagay kayo ng text dito kung ano yung gusto niyo ilagay na text. No? Tapos, Papulit na ko sa ano, sa may GCash. Sorry. okay, sige po. And then, yan. So, you can schedule yung post po ninyo. Yun po yung pagkakaiba ng Meta Business Suite. So, yun. Share ka po ng screen para po i-help po kita mapunta dun sa Sige, saglit na lang. navigation. Ano, GCash mo, saglit lang, importante lang. Bilis. Ayan. May mga questions dito sa chat. Kapag may Beta Business account, yun na po ba yung gamit yung app? Hindi po. Magkaiba po yan, Miss Natalie. Iba po ang Meta Business Suite. Yan po yung dinescribe ko sa inyo kanina ngayon. Ako di ba yung GCash ko kasi hindi ko magamit eh. Sa gagamitin ko. Nagpindot ka. Okay? Paano po yung you've reached your ad account maximum? Ibig sabihin po ng Berlin is kailangan mo muna mag-run ng ads muna ng matagal bago ka magkaroon ng bagong slot. No? So, ayan. Pahingi po ulit ako ng remote control access. Accept niyo Okay. muna. Ayan, remove muna natin yung card mo na to kasi hindi yata Sige pa, sige. Ako kasi ano eh, ayaw pumasok yung debit eh. Okay, so remove na muna natin. Tapos, done. Ayan, refresh muna natin. Kailangan remove mo na. So, modify permission. Ayan, modify, bakit nang modify permission? Payment methods. Punta muna tayo sa accounts. Payment methods, ito. Punta muna tayo dito sa add account, no? Okay po. Ito, add accounts. Tapos, itong inverted triangle, view payment methods. And then, ito. So, add payment method. Tapos, ba't nawala yung nawala yung GCash? Nga po nawala yung GCash eh. Nahanap What na. happened? What happened? Nangyari?
Debit card tsaka credit card lang ang available. Modify permissions. Next. Assign to myself. Done. Ayan, nawala na yung ano. Tapos balik tayo doon. Ba't nawala yung ano, Gcash? Add accounts. Minumulto tayo. Remove muna natin itong isa. Itong isa. Add payment method. Oh. I'm not sure what happened here, but yun ang payment methods. Bakit nawala yung Gcash? Add peso, Philippine peso. Next. Credit card ang hinihingi. Teka. Bakit credit card ang hinihingi? Exit. Add payment method. That's weird. I'm not sure bakit nagkakaganito siya. Try natin sa ibang business portfolio. Dito lang po siguro sa official. Itong official, okay. Para pag, kahit maglagay ng money. Tapos, punta tayo sa ad account muna. Tingnan natin. So, ad accounts, official. Create tayo ng ad account dito. Ad account name, self-love ads na lang para ano, hindi siya parehong-pareho. As Asia Manila, tapos peso. Next. My business. I agree. Create an ad account. Ayan siya. Then add payment info. Next. Ayun, may Yun, may Gcash. Gcash. Hindi ko sure kung bakit yung isa wala. So, Gcash. Okay tayo si Gcash, ma'am, no? Okay po. Okay, click mo yung next. And then, we can put a budget muna. Magkano? 500? Okay, 700. Okay. Ayan, sige. 700 and then click next. Tapos labas nyo na po yung GCash app po ninyo. Doon sa GCash app, meron po doon QR code sa gitna, sa bandang baba. Babarilin nyo po yung ano na yan, yung QR code para po mapasok po yung ano, yung Ganda palang ganun. okay. Ayan, barilin nyo po yan. Huwag po kami ha. Yung QR code na yan para pumasok po yung amount na 700 pesos doon sa ad account po ninyo. Okay? Meron ka lang 10 minutes to make baril-baril. Okay na po. Okay na. So, Sige. ano nyo po, ayan, payment authentication, okay na siya. And then, ayan, magre-redirect na po yan. That's it. So, okay, hingi ako ng access dito. Pahingi po ako ng, ito, may remote control access naman ako. So, gagawin ko ulit yung kaninang ginawa ko. Ito, nasa loob na ako. Eh, Ay, ibang ano to, sir? iba yun, di ba? Opo. Sa official. Ako may cosmetic official, oo. Cosmetic official, ito, wala pa ako dito. So, access ko yung ano, papasok ako dito. Yan.
Virtual Prime Solutions at gmail.com. Okay. Next. Submitting. Lahat po, magkakaroon po kayo ng magkakaroon po kayo ng recording access nito, no? So, wag po kayong mag-alala. Lifetime access naman po yan. No, hindi po mawawala dyan yan. Magkakaroon po kayo lahat ng access sa recording nito. No, actually nag-send na kami ng email before. Nung time na nag-enroll po kayo, meron pong instructions doon. Kung nasundan niyo po yung instructions doon, makikita niyo na po yung previous recordings ng mga previous batches, no? But anyway, mamaya magbibigay din po ako ng email and nandoon po yung instructions on how you can be able to access the recordings, no? So I'm just gonna check my email account kung may pumasok po na invite. 1 second. Yun, papasok lang po. And second. Parents, fill, continue, accept invitation. Something went wrong. Bakit? Accepted na daw? Bakit accepted na? Talaga ba? Official. But that's weird. Bakit na-accept ko na? Siguro po kasi dahil isang i-Gmail lang yun. Ah, Parang, di ba kasi same ano lang siya, same email address na yung gamit ko dyan. hindi, magkaibang portfolio yun eh. Magkaiba silang business portfolio. Ang meron ako yung Self-Love Cosmetic, tapos yung isa kasi official di ba? Opo, So, bakit siya ganun? Teka. Continue to business tools. Teka. Parehong business portfolio yung pinaghingian ko. Teka. Invited. Refresh ko muna. Official tong nandito. So, Ayun, dito sa add accounts, teka, pag lumabas yung add account na self-love ads, meaning nandoon ako sa loob, teka lang. Assign people. Ayun, nasa loob na ako. Okay. So, wait lang check ko muna dito kung meron akong access. Refresh ko lang yung aking Meta Business Suite. Ay. Wait lang. Check muna natin. Self-love ads. Ayun, okay na. So, ayan. So, that's one, yung via email address, guys, pareho lang naman yung ginawa natin kanina. So, ayan, meron na akong access dito sa kanilang, kay Miss Roxanne na business portfolio. That's the first way of getting access. The second way of getting access is via add account. Okay? So, mapapansin nyo dito, guys, na meron si Miss Roxanne na unique ad account ID. Itong self-love ads, makikita mo to Miss Roxanne dito sa taas, yung merong ID na nag-ending 4055, yung dulo ng number na yon. Yan po yung ibibigay nyo lang sa akin. So, kopyahin nyo po yan, tapos lagay nyo po dito sa chat box. Kopyahin nyo po yung ID na yan, yung 4055 yung dulo.
Yung kulay blue na number na yan. Sige, kopyahin niyo po. Yan. Copy and then send it over dito sa chat. Teka lang, saan na ba ako? Yan, dito sa chat ng Zoom. Wait lang. Sige po. Yan, hindi ko makita. Ay, nawala na yata ako sa... Ito. So, Yan. Pasok niyo po sa Zoom. okay. Wait lang. Stop sharing kita para makita niyo po. Yan. Okay. Yan. Send niyo po yun sa Zoom para makuha ko yung ad account ID. Okay na. Ayan. So, this time guys, let's assume na ako yung marketing agency na humingi ng ad account ni Miss Roxanne. So, ang gagawin ko lang is pupunta lang ako doon sa business portfolio ko. Okay? Ayan, hingi ng two-factor authentication. Tapos, 68291. Firm. And then, let's assume na ako yung advertising agency on behalf of Miss Roxanne. Ang gagawin ko lang is, i-click ko ito na yung business portfolio ko, hindi na to kay Miss Roxanne. Ito yung sarili kong business portfolio. Ang gagawin ko is, i-click ko yung ad, tapos request access to an ad account. Tapos yung sinend sa akin dito na Miss Roxanne na ad account ID, kokopyahin ko yon. Tapos ilalagay ko siya dito. Ay, sorry. Ba't ganun? Copy. Tapos, ad account ID, ayan. Tapos, full control, confirm. And then, request sent. So, makikita nyo yan dito, Miss Roxanne. Sige, share mo yung screen mo. Usually, makikita mo yan dito sa request na section. So, balik mo ako dun sa business portfolio mo, yan. Then, pahingi ako ng remote control access. Approve mo lang siya. Okay. Dito mo yan makikita sa gilid. Yung, saan mo banda yun? Ito, requests. Ito. So, yung request na to, dito mo siya makikita. Other request. Bago na kasi siya eh. Wala naman tong other request na to. Ayan, okay. Dito mo siya makikita sa receive. No? Kaya lang, dahil ngayon nga, nagkaroon na ako ng access sa buong business portfolio mo, kaya hindi mo na siya nakita dito ngayon. Okay, pero usually, kung halimbawa, for those of you guys na ganun yung process na ginawa doon sa client ninyo, dito nyo po i-instruct yung client na mapupunta sila dito sa request para makita nila po yung request access po ninyo dito sa receive. No? And then, yan yung pangalawa, di ba? Yung pangatlong pag-access doon sa account ng client ninyo dito sa partners. Actually, dito mo siya makikita yung aking agency. So, for the sake of this demonstration, I'm gonna remove myself temporarily. Okay, remove from business portfolio, remove partner. Okay, kasi ipapakita ko naman sa inyo yung pangatlong way of getting access. Okay? Pangatlong way of getting access is via business manager ID. So, ang igagawin ko naman is yung business manager ID ko ang ibibigay ko kay Miss Roxanne. Okay? Isisend ko dito sa chat yung business manager ID ko dito. Okay? Dito nyo yun makikita yung business manager ID ninyo sa baba. Ito. Go to business manager settings. Yan, lipat nyo lang. Kasi bagong ano na yun eh, bagong interface na ni Facebook yun eh. Ito yung luma na interface, no? Ayan, dito kayo pupunta sa business info. Ayan yung business manager ID ninyo. Magkaiba yan. Yung ad account ID kanina, iba yun sa business manager ID ninyo. So,
Yung sinend ko dito sa chat, ito yon yung business manager ID ko. Okay, so ang gagawin mo, Miss Roxanne, is kokopyahin mo yung business manager ID ko na sinend ko dyan sa chat, tapos pupunta ka dito sa partners. Okay? Okay. Kopyahin niyo po yan, yung ano, yung 1755 yung dulo nung number na yan. Punta kayo sa chat. Copy niyo yan. Then click niyo po yung add. Yan, yung nasa kaliwa na yan. Paste niyo yung business manager ID ko dyan. Tapos next. And then click niyo po yung add accounts sa gilid. Add Add accounts accounts. sa baba ng classic pages. Yan, add accounts. Tapos select mo yung self-love ads. Yan, tapos full control. Save changes. Okay. Ganyan po yung pangatlong way of getting access to someone's business manager's portfolio. Click nyo po yung done. Okay. Now, I'm gonna stop sharing your screen, and then lipat po tayo dito sa screen ko para mas maintindihan nyo po yung itsura po nung ano na yan, yung business portfolio. Kasi maraming nalilito dito. Okay. So, I'm gonna share back my screen. And ito po guys, no? Dito sa users, imagine niyo screenshot ko lang ito sa people yan. Yan. Imagine niyo to guys as para siyang subdivision, yung inyong business portfolio. Ito yung pinaka main office po ninyo. And then bago kayo makapasok dito sa mga assets po sa baba, kailangan niyo ng permission doon sa taas. Dito sa people. No, magkakaroon kayo ng access doon sa baba kasi napansin niyo kanina, meron doon mga boxes na kahit na nakapasok na ako doon sa business portfolio ni Miss Roxanne, binigyan ko pa rin yung sarili ko ng access para makapasok ako dito sa ad account, para magkaroon ako ng access dito sa page, para kung halimbawa meron siyang Instagram accounts, yon iba-ibang access po yon, iba-ibang halimbawa meron siyang apps, ibang access din po yan. Tapos kung may WhatsApp ka i-connect dyan, ibang access din po yan. Okay, ito po yung tinatawag na business portfolio or business manager. Magkaiba po siya sa Meta Business Suite. Okay? Itong mga banda dito, yung data sources, yung mga nasa baba na yan, pagka meron na kayong website, kakalanganin nyo po yan. Okay, yan po yung pagkakaiba ng Meta Business Suite tsaka doon sa business portfolio. Okay? So, dito sa ad accounts, tingnan natin, nandito na tayo. Check natin kung pumasok na yung, dahil may full control ako ng business portfolio niya, ayan, makikita ko na pumasok na yung available funds natin, 700 pesos. Yung page yata, wala pa akong access. Ito na. Meron akong access. Check ko muna kung lalabas yung page niya pag nag-run ako ng ads. Teka lang Pagdating dito, ayan. So, that's your business. Focus on politics. Click mo lang yung no, create. Tapos dapat lumabas yung ano, yung page niya doon sa ad level. Tingnan natin. Dito sa ad set level, select page, ayun. Self Love Cosmetics Official, nandoon siya. Pagdating dito sa ad level, ayun. Your ad must be in the Facebook page. Refresh ko muna. Bakit naglolo ko yan? Any form submitted. View terms, ayan. Kiklik nyo po yung view terms. Tapos i-accept nyo lang yan. Accept. Unable to accept terms. Bakit ganun?
Bakit siya hindi ma-accept? Refresh ko muna. Kasi na-accept ko na siguro. Kailangan mawala yung ano na yun, yung kulay pula. New lead add. Add, you must have a verified phone number. Okay. So, i-check na natin yan by day 3. Kahit wag ngayon. So, kaya pala nagkukulay pula. Okay, so, maliwanag guys, magkaiba ang Meta Business Suite sa Business Portfolio. Ganito po yung itsura po na yan. Whiteboard po ako Tapos wag po kayong magsusulat. Ako lang po muna magsusulat doon sa whiteboard, no? I-check muna natin para hindi makapagsulat yung iba. Only host. Ayan. Ayan. So, ganito po itsura niyan guys, no? Let's assume na ito si Miss Roxanne. No, ito si Miss Roxanne. Ayan. Pasensya ka na sa drawing ko Miss Roxanne. Pero nakasmile ka naman. Okay? Ito yung nakikita mong profile na to, ibig sabihin itong drawing ko na to. Ayan, wag muna kayo magdo-drawing guys. Okay, ako muna magdo-drawing. Pwede naman kayo mag-drawing mamaya sa sarili nyong ano. Ayan. Whiteboards, existing whiteboards. Wag muna kayo mag-drawing, ako muna. Okay, saan na ba to? Ay. Ayan tuloy. Ayan. So, move ko lang dito. Tapos, yung whiteboard, ako muna magdo-drawing. Ba't nakakapag-drawing yung iba? Anyway, so, saan ba siya? Select. Saan yung ano dito? Eraser. Ito. Pen. Okay. Yan. So, ito pong mukha na to, ibig sabihin, ito po yung Facebook profile mo. Ito yung ginagamit mo sa pang-araw-araw. Pagka nagbukas ka ng Facebook mo, yun, nakikita mo yung mga post ng friends mo, yung mga ads, lumalabas doon sa newsfeed. Ngayon, under your personal profile, meron kang tinatawag na personal ad account. Yun po yung nakikita nyo kanina na may pangalan po ni Miss Roxanne. Yun po yung personal ad account po ninyo. Huwag nyo po itong gagamitin. No? Kasi kapag ginamit nyo po ito, pag na-restrict po yan, hindi na kayo makakapag-create ng business portfolio. Ngayon, kaya ko po ginawa, nag-separate business portfolio tayo kasi ganito po yung nangyari kanina para mas lalo nyong maintindihan yung itsura noon. Di ba kanina meron na meron ng existing na business portfolio si Miss Roxanne. Di ba tatlo yata yun if I'm not mistaken? No, merong isang business portfolio dito, tapos dito. Tapos yung pang-apat na business portfolio, ginawa natin bago, ito yun. No? So, pero yung ginamit natin ngayon, si business portfolio or business manager, yung official, may nakalagay na official. Okay? Official. Tapos, yung isa, kagagawa lang natin, yung may biz. Tapos, yung isa, Roxanne yata nakalagay doon. No? Tapos, meron pang isa dito. Nakalimutan ko yung pangalan ng isa. So, ganun po siya. So, ngayon, ang nangyari, doon sa BM Official, nag-create po tayo ng isang ad account. Okay. Tanong, ilang ad account po ang pwede kong gawin? You can create multiple ad accounts for as long as na mabait ka kay Facebook. Ibig sabihin, you are ad compliant. Ibig sabihin, hindi ka masyadong nare-reject ka ng ads, hindi ka nare-reject yung business portfolio mo. Ibig sabihin, mabait ka kay Facebook. Kaya po, yung ad account na ginawa natin, ito, yung may check na yan, pwede ka pang mag-create ng another ad account inside your business portfolio. Makakapag-create ka pa ng isa pa as long as na mabait ka kay Facebook. Di ba nakita nyo merong existing na 3 business portfolio kanina. Ito rin magkakaroon din to ng sarili niyang ad account. So may ad account din dito, pwede ka mag-create multiple ad accounts for as long as na ad compliant ka kay Facebook. Same thing with this business portfolio.
Ayan. So, multiple ad accounts ang pwede mong gawin dyan. Let's say, for example, itong ad account na to na-restrict, you can still create another one. You can still create another one and so on and so forth. Na-reject yung BM official mo, Miss Roxanne, you can use this BM na meron kang existing. Na-reject ulit ito, you can use the other BM and so on and so forth. Gets? Naiintindihan na po ngayon yung business manager kung anong pagkakaiba doon sa personal ad account ninyo versus doon sa business portfolio. Okay na guys? Malinaw na? Okay. So, okay na kay Miss Roxanne. Anong gamit mo na whiteboard, Coach? Miss Sarah, yung built-in po dito sa sa Zoom. Meron pong naka-built-in po na whiteboard, no? Then, may FB Messenger tayo. Yes, meron po tayo. Thanks, Sir Michael, for sending the link kay Miss Sarah. Are we going to have access to this recording training? Yes. So, for those of you guys na papanoorin yung recording mamaya, what you're gonna do is go to my website, no? So, kita nyo yung screen ko, no? Go to my website, digitalhomey.net, no? And then, pupunta po kayo doon sa online courses, no? Then, hanapin nyo po itong 5-day Facebook Ads Challenge. Click nyo itong View Details. Tapos, hindi agad kayo makakapasok. Hihingian po kayo ng payment ulit. So, dahil nagbayad naman na kayo, meron po akong ibibigay na promo code na gagamitin nyo para hindi kayo magbayad ulit. Ito po yung promo code. Ayan po yung promo code na gagamitin po ninyo. Ngayon, pag nagamit nyo na yan, nakapasok na kayo doon sa loob, makikita nyo po yung dito sa gilid, 5-day Facebook Ads Challenge. I-click nyo itong Business Setting Overview Day 1, makikita nyo na yung previous batches po dito. No? Batch 25 po kayo. Ayan. So, yung huling batch 24, makikita nyo po dito. Mamaya po, after ng call natin ngayon, makikita nyo po yung batch po ninyo, batch 25 November 4 ang makikita nyo po dito. Pero yung previous batches, pare-pareho lang din naman yung ang tawag dito, yung lessons dyan. So, you can watch the previous batches dito sa baba. Okay? So, day 2, pwede na kayo mag-advance ng training. Pwede nyo na panoorin yung recording ng previous batches. Same ano lang din naman yan, same topic. No? Hanggang day 5. So, nandiyan po lahat yun. Okay, ngayon, if you want to, to ask questions, pupunta kayo dito sa forum and then you can create new post. Ito, yung mga previous na questions dito, ayan, sinasagot ko naman yan. So you can post your questions here. Or if you want to get the instructions on how you can be able to access your dashboard, punta lang kayo dito sa search, type nyo dito dashboard. And then, yan, yung word na dashboard, ito po siya. How to access your dashboard. Send ko po dito yung link. Ayan po yung instruction, how to access your dashboard. Tapos gagamitin niyo po yung promo code na sinend po namin via email. Pwede niyo po yung gamitin para ma-open niyo po yung dashboard po ninyo. Okay? Si Sir Aaron, may question po yata. I-unmute kita. Teka. Ayan. So, na-unmute na kita, Sir Aaron. Go Yes, ahead. Coach. Thank you. Question lang, Coach. Paano po malaman kung sino ang owner ng isang business portfolio? Malalaman nyo po kung sino yung owner ng isang business portfolio kapag nakita nyo yung pangalan doon sa loob, anong tawag dito? Primary ang nakalagay. So, lumalabas kasi ganito Sir Aaron. Lumalabas na co-owner ako ni Miss Roxanne ng business portfolio niya. Ibig sabihin, I also have the same navigation and access to her
assets. Ano ba yung mga assets niya? Yung Facebook page niya, yung Instagram niya, yung payment info niya, may full control ako doon. Okay, but don't worry, Mr. Roxanne, I'm not gonna do anything about it. So, ibig sabihin nun, ideally, dapat merong kayong 3 admin doon sa loob ng business portfolio. Ibig sabihin, 3 kayong nagmamay-ari nung business portfolio, technically. Bakit? Kasi kapag na-hack ikaw, na-hack yung account mo, pwede mong ma-recover kasi 3 kayong business admin. Pero pag mag-isa ka lang, pag kinik ka doon, nung nag-hack ng account mo, wala na, goodbye na yun. Okay? Kailangan ideally 3 kayong anong tawag dito? 3 kayong business admin doon. Okay, unmute kita ulit, Sir Aaron. Go ahead. Yes, Coach. Malino po yun, Coach. Yung nangyari sa akin, Coach, kasi is, bale, 4 kaming may full control. So, 4 po yung administrator ng page. Tapos, ina-add ko na po siya doon sa aking business portfolio yung page na yon na full control din po ako. Kaso, nakalagay, Coach, na hindi ko na siya pwedeng ma-add kasi may business portfolio na daw siya. Nakakabit na siya sa other business portfolio. Yes, Coach. Opo. Okay. Hindi mo siya malagay kasi nga, based doon sa demonstration ko kanina, anong tawag dito? Nasaan na yung whiteboard ko? Yung existing whiteboard, ayan. Kita mo ulit yung ano ko, yung whiteboard? Yes, Coach. Okay. Ganito kasi yan, Sir Aaron. So assuming na yung anong pangalan, ito yung page mo kunyari. Pangalanan natin ng page lang, no? Ayan. Ibig sabihin, itong page mo na to, na-claim dito sa isang business portfolio. Yes. Okay? Hindi mo siya pwedeng i-claim dito sa kabila. Mm. Kailangan ma-remove mo muna siya dito sa isang business portfolio bago mo siya mailipat dito sa kabilang business portfolio. Kaya yung nagkakaroon ka ng error kasi na-claim dito sa kabilang business portfolio. Tingnan mo yon kung saang business portfolio siya naka-claim. Right. Opo. Gets? Tapos kung gusto mong ilipat yun dito sa kabilang business portfolio, kailangan i-remove mo muna siya dito para ma-claim mo dito sa kabila. Right. Okay? So nilolocate ko siya, Coach, kung sino sa 4 ang nag-create eh. Mache-check naman po yun sa Meta Business Suite. Apo, makikita nyo po yun doon sa business portfolio mismo, hindi sa Meta Business Suite. Sa business portfolio. Okay. Kasi yung Meta Business Suite, maaaring pare-pareho kayong merong access sa Meta Business Suite, pero isa sa inyo ang nag-create ng business portfolio, na-claim yung page na yun doon sa business portfolio niya, hindi sa'yo. Alright. Okay. Okay, So Coach. kailangan Thank you. doon sa 4 na naka-connect doon sa page mo na yon, dapat tingnan niyo pare-pareho sino sa inyo ang nag-claim ng page doon sa business portfolio nila. Then dapat doon i-remove yon para makapasok sa portfolio mo. Okay, understood, Coach. Thank you. Okay? So, yun. So, anyone else? I think we have covered everything. How about yung funds sa isang business portfolio? Pwede ba? Hindi po, Sir Seth. Hindi mo siya magagamit. Okay? Any questions pa? Ayun. So hopefully guys, nagkaroon ng kalinawan. Noon, naging malinaw sa inyo yung mga bagay-bagay. Siguro yung business portfolio, ang intindi nyo doon dati page, hindi po siya page. No, yung page po ninyo, nasa loob po ng business portfolio. Okay, so wag nyo pong gagamitin yung personal ad account ninyo. You can create multiple ad accounts. You can create multiple business portfolios for as long as na magpakabait kayo kay Facebook. Kay Mark Zuckerberg, yung ninong ko. Dati. Yan, joke lang. So, yun lang guys. Maraming salamat. Pag nag-render na yung recordings natin tonight, i-upload ko siya doon sa dashboards ninyo, and then I'll also be sending an email kung paano nyo ma-access yung dashboards po ninyo. Okay, I'll see you guys tomorrow at exactly 7:30 p.m. And anong gamit mo, my coach? Very nice ang audio. Super cheap lang to, Miss Sarah. HP. HP na sure, matagal lang nga to.
Kalimutan ko 'to, Mura lang, 1K lang 'to. So, maraming salamat. Ano po ba mga common restriction, Coach? Sir Michael, common restrictions kung pasaway ka kay Facebook, let's say for example, you are trying to uh, call out someone about their personal attributes. Let's say, nagra-run ka ng beauty products. You can say something, pag sinabi mo na, punong-puno ka ba ng tagyawat? Yun, bako-bako ba yung mukha mo? So restricted agad yon. Kasi you are assuming na bako-bako nga yung mukha niya. So wag mo pong gagamitin yung mga words na yon. Kung halimbawa naman nasa financial industry ka, let's say for example, parang dun sa ads mo nakalagay doon na only for those people na capable of anong tawag dito, buying insurance. So, hindi mo pwedeng ganun yun kasi yung kanilang financial aspect ng kanilang buhay tina-target mo. So, hindi pwede yon. So, marami ka na dapat i-consider. Punta ka dun sa Facebook advertising guidelines para basahin mo doon kung ano yung mga bawal. Okay? Actually, punta ka dito sa search mo lang Facebook advertising guidelines or advertising policies. Ayan. So basahin mo yung mga nakalagay dito. Ang mukha nito, bawal yung personal attributes. Prohibiting ads that contain personal attributes including information on avoiding assumption about someone's personal attributes. So, yan, basahin mo yung mga yan kasi importanteng maintindihan mo siya bago ka mag-run ng ads. So, religion, yun, bawal yan. Yung sinisingle out mo yung mga, halimbawa, yung mga Christians lang or yung mga Muslim lang, bawal yon. So, yung age din, bawal ka magsalita ng find out how our financial services can help people like you who just turned 62. Bawal yan. Sexual orientation or practices. Meet other LGBTQ singles on our app. Bawal yan. So, mare-restrict ka dyan. Gender identity. Network with other trans professionals. Bawal yan. Are you disabled? Parang in-assume mo na agad na disabled siya. We can help. Mali yun. O kaya, are you having screen problems? Okay, are you having trouble with your financial something yan. So bawal yan. So maraming pwede kang i-consider na bawal. Why would you get learning limited? Miss Ana Ortega, explain ko po yan day 2. Okay, Coach, paano ulit yung reach than ad account maximum? Ano gagawin po? Mag-spend or mag-boost ba ng ads ulit? Yes. Sir Berlin, kailangan mong i-establish mo na yung credibility mo kay Facebook. Kailangan mo muna ipakita na yung existing ad account mo ay within Facebook industries, within Facebook standard. Ibig sabihin, you are following the rules, hindi na-reject yung ad account mo, wala kang binaviolate na policies ng Facebook. And then mabibigyan ka ng bagong ad account. No? Coach, same setup lang po ba follow ko kahit nasa travel business? Create po ako ng page under. Yes, same setup lang, Che Barcelona. Okay, kahit anong ka. Kahit anong industry ka. Same setup lang. Okay, so overtime na tayo guys. Thank you so much for joining this lesson. I'll see you tomorrow at exactly 7:30 p.m. And we'll be having the next training session. Okay? Thank you so much and see you tomorrow. Same time. Bye-bye.